So, nandito na nga tayo. Alam mo, ang ganda dito. Parang sarap ata mag-check-in dito. Pero, andali Ano ba ito, di ba? Hospital to, di ba? Eh, bakit parang hotel? Andali. Tanong nga natin, hanap tayo ng security dito, Sandali. Para may nakita ko Hindi, gwapo naman security nito. Grabe naman. Ay, magandang araw po. Yes, sir. Yorme. Yes, sir. Pasensya na, hindi tayo sa Tondo nagkita. Dito tayo nagkita. Dito sa Mabini. Nako po. Kanto ng Mabini. Ay, nako. Kamusta na, boss? Anong balita natin? Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman. Ito, nandito tayo sa emergency room ng bagong ospital ng Maynila. Na hinanda natin, as you can see, kahit hindi pa siya tapos, technically, hinanda na natin tong area to para kung sakali mapuno yung 6 na ospital, mapuno yung COVID-19 ospital, mapuno yung quarantine, meron pa tayong Alamo. Yung huling pwede pang magamit. Kaya nakaready lang to for possible quarantine. Kasi search, hindi pa talaga. So, linawin ko, hospital to, Hospital to. Emergency room. Emergency room. Emergency room pa lang ito. Pero hindi naman ito St. Luke's o Makati? Public hospital. Public hospital to? Public hospital. So, libre dito? Libre to. Ang lupit pala. Lagi ko nga sinasabi na hindi po pwedeng yung pag gumagawa sa gobyerno, yung mema lang, yung magawa lang, okay na yan, pwede na yan. No? We always wanted to, as much as possible, give the best service. Sandali. Baka naman, hindi naman kayo nagplano nito Baka naman yung nakarang administrasyon nagplano nito. Hindi, noong 2019, nagkakampanya kami ni Vice Mayor. Sinabi ko sa mga taga Maynila, magtatayo ako ng eskwelahan, fully air-conditioned 10-story. Magtatayo ako ng katulad ng ginawa ni Lee Kuan Yew, mga condominium na wala nang itatapon na squatter sa labas ng Maynila. Yung squatter dito at yung mga nangungupahan magkakaroon ng sariling masisilungan. Which is nakita mo yung condominium 1, condominium 2, yung Almario. So, sabi ko magtatayo ako ng bagong ospital ng Maynila. So, it is a promise. It's a commitment. So, kayo nagplano nito? Yes. Linawin natin, kayo nagplano? Yes. Itong lugar na kinatatayuan natin, ito'y tambakan ng mga lumang gamit ng ospital ng Maynila. So, ito yung Mabini side. So, yung mga taga Maynila, familiar sila rito na ito yung tambakan. Parang ganon, no? Na medyo chaotic yung situation. So, kung ano yung pinapakita ko sa tao noong 2019, yung perspective, yun ang naitayo dito. Sandali, Yorme. Kasi may mga bati ko sa iyo na nabanggit mo yung Tondo. Di ba yung condominium? Condominium 1. Bakit may bayad doon? Bakit naman may bayad dito? Hindi. Bakit may bayad sa condominium? Yung 2,000 na binabayad nila, pera din nila yon. Kasi ganito yon. Ayaw ko kasi nilang maibenta nila yung unit. No? Yung ginagawa ng iba. Kukunin, tapos ibebenta. Oo, kasi gusto ko naman proteksyonan yung taxpayers' money. Okay. Tinaasan natin yung kalidad ng pamumuhay nila. So, ingatan na nila. Ngayon, yadba ka ng 2 bulig. 2,000. Buwan-buwan. Halimbawa, isang araw, yumaman ka. Napag-aral mo anak mo, masenso kayo, ayaw mo na doon. Halimbawa, after 10 years, so that's 2,000 times 12, 24, that's 240,000. Ang nabayad mo sa gobyerno. Isosoli ko pa sa'yo. So hindi bayad yun? Hindi. Binibigyan lang kita, tinuturuan lang kita mag-impok, na at maging responsable sa Alam sarili. nila yung ganun? Yes, alam nila yon. Sa basic community, condominium 1, but 2,000 pesos, magkano upa sa board, yung boarding house? Kahit mga 2,500, ganun. 2,500, sa squatter pa nga. Isang bulig 2 bulig Tapos yung mga nangungupahan, 7,000, 5,000. So, they don't pay at all. Parang time deposit lang nila yun? Yes. Akin lang ang interest bilang gobyerno. So, yung interest naman ito, noong mga pera nila na ito, ito naman ang gagamitin natin pang maintenance ng mga pabahay nila. Kasi isa sa pinakamahirap na ginagawa ng gobyerno is mag-maintain ng mga proyekto. Palpak ang, I've seen it. Pumapalpak talaga tayo bilang gobyerno
pagdating na sa maintenance ng mga ginagawang building. Oo. Ayoko naman mababoy. Kawawa naman yung So mga yung tao. 2,000 binabayad nila, papasok nyo sa bangko, yung interest yun ang pang-maintenance. Yes. For example, i-invest natin yung pera nila. Gobyerno mag-i-invest. City government. Kanino mag-i-invest? ROP o Republic of the Philippines. Saan ka nakakita? Squatter, pinauutang national government. Kasi bumibili tayo ng bonds. Pasensya na, Yorme, ha? Ang lupit pala ng utak ninyo, ha? Hindi Kala na, ko puro sayaw lang kaya niyong gawin, ha? Hindi, ito yung mga bagay na siyempre minsan hindi naiintindihan niya ng tao. Kaya I'm really Hindi trying- na-explain, ano, ito? Mahirap talagang intindihin yung ganung bagay, pero at least na kapag may pagkakataon yun, sinasabi ko saan mapupunta at bakit. Ngayon, pinaka-importante sa lahat ng yun, pwede silang tumira doon habang buhay. Habang buhay. Hanggang gusto nila. Hanggang gusto nila. Okay. Hindi nga lang nila pwedeng masabing, kami may-ari nito, ibebenta ko na. Basta bawal ang ibenta. Hindi mo maibebenta. Bawal ibenta. Oo. Kahit naman yung sa ibang gawain ng gobyerno, bawal ibenta. Pero na ibebenta. Pero Tama? yung mga kaliwang grupo, nabebenta yun, eh. Kaya mo sila. Pag-usapan natin yan maya-maya, ha? Oo, basta tayo, sinigurado natin, ikaw, banat bay, nagbabayad ka ng buwis. Oo. Yung buwis mo pumunta sa gobyerno. Yung buwis mo, binigay sa tao through services. Okay. So I want to protect that tax. Para ikaw naman ganaan, ay hindi naman pala binalahura ng gobyerno yung pinaghirapan kong buwis. Okay. So itinaas yung kalidad ng pamumuhay ng kapitbahay ko Oo. na mahirap, pero yung buwis ko, protektado. Now, with that, lumalaki ngayon, yumayaman ngayon ng Maynila. Pagdating sa asset, kasi it's an asset of the city, Oo. yayaman at yayaman ng Maynila. isang lungsod for that matter. So it's really more on financial engineering, sort of say. Sandali, eto, mapasok ko lang. Mukhang maganda yung ginawa niyo sa Maynila. Bakit kaya alis? Hindi naman, ako kasi, ang iniisip ko, bakit naman hindi ko i-offer kung, ito mga, lalo na itong mga ilang politika na to, away lang ng away to. Kumbaga parang nakikita ko kasi, ewan ko siguro baka ako lang yung pagod. Hindi ko alam kung pagod ka na. Na every election, itong dalawang pamilya lang to nag-aaway lagi. Actually nga. Parang ang buhay natin umikot na lang sa kanila tuwing ilhalan. Kahit iba-iba yung pakulay niyan, sila-sila pa rin yung nandiyan. Oo. Sabi ko, para mas may option ng tao. Now, can I do it? Well, siguro, ang makapagsasabi niyan, yung pruweba. Kaya bang gawin sa buong bansa yung mga nagawa sa Maynila? For example, ospital ng Maynila. Let's just say, kwentuhan lang naman. Pangarap lang naman, laway-laway lang. Let's just say, if I can build this in less than 2 years, pandemic pa, give me that much resources, I'll build 17 regional hospital like this. And give me more money, I'll build almost 80 like this in a provincial level. So, yun ang parang sinasabi mo pagka naging presidente ka? Yes, duplicable Yes, duplicable Sandali, alinawin natin, ha? Hindi kita boboto, ha? Hindi, okay Pasensya lang. na, ha? Hindi, okay Pero lang. Don't worry. neutral ako ngayon, ha? Yes. Hindi kita boboto. Pero kasi ako actually, totoo, walang biro to, ha? Sabi ko nga, sa Maynila, the best kayo, Mayor. Thank Okay, you. ayos. Ang ganda, marami natuwa. Kaya lang, laging iniisip ng iba, katulad ko din, parang bago pa to si, ba't di niyo muna in-extend, hinabaan ng konti yung bakit di pa siya nagtatlong term, bago muna maging presidente? Tama naman yan, Bakit biglang isang term tapos nag-presidente na kayo kagad? 23 years na ako in public service. Maraming hindi nakakaalam nun. Meron nga tayong kilala dyan, 9 years lang. Gusto nang tumakbong presidente. Meron nga tayong kilala dyan, 15 years, absent pa. For what? 5 years. Tumatakbo din presidente. So, what we're saying is that at least, bigyan lang kita ng option in terms of choices. Now, pagdating mo sa choices, o pag tinignan mo yung mga qualification, at least, hindi naman ako maiiwanan. In terms of... Sa lahat ng pinangako nyo, itong 2019, ilan ang masasabi nyo matatapos nyo ngayon? Basta lahat ng pinangako ko, more than 100% na-deliver. So, more than 100%? More than 100%. Ito mga Manila Zoo, bonus na lang to. Yung mga ginagawa natin parks, Arroceros Park, mga bonus na lang yan tapos yung pandemya pa. So, sa atin, if we can do
these things in a speed of time, no? Yung mabilis na kilos, hindi ba yun ang kailangan ng bansa? Mabilis. Yung mabilis kumilos, hindi lip service, hindi motherhood statement. Kumbaga, di ba kailangan mo ng aksyon? Actually, eto speaking of that, napansin ko yung higaan nyo eh. Mas maganda pa doon sa kama ko. Hindi ko lang bilo ha. Hillrom kasi ano yan eh, branded. Talagang mahal yan. Ano, sinasabi nila, bakit nag-build ka ng ganito kamahal? Eh, pwede naman yung mumurahin lang. Bakit Yun, ganito kamahal? utak ng trapo yun. Yung mumurahin. Yung itatapon, tapos pupulutin. Yung trapo, yung traditional politician. Sila, siguro, mindset nila, pag public facility, pwede na yan. Ako baligtad. Kahit public facility, dapat yung service first class. Okay. The facility itself is first class. Bakit? The people deserves better things. That's why we wanted to do this in the entire country. To show to the country, to our fellow men, no, huwag kayong makontento sa ganyan lang. Huwag kayong makontento sa susubukan ka lang kunwari ng ganyan, tapos pipicturean ka. Public service na yun. O aabutan ka ng 1 kilong bigas, okay na yun. Hindi. There is more to it. I want the people to demand. So that's why kami nagpapakita, biro mo, 10-story, fully air-conditioned public school. Di ba? Wala ng taong husga. World-class zoo, competitive sa mundo. Tapos, Pwede, pero sandali, linawin natin. Ang mga mag-check-in tuloy. hospital. Ito, emergency room to, di ba? Emergency room pa lang to. Ang laki. Ito, alam biro, malaking emergency room. Ito, emergency room. Sandali, baka naman makikinabang dito yung mga kaibigan nyo lang na may pera, o pati mahihirap. Ano bang ano nito? Sa Maynila, mahirap, middle class, mayaman, pantay-pantay. They can avail of these services. Kaya nga, lalo na, halimbawa, middle class ka. For example, pag nagkakasakit ka, tumatakbo ka sa private hospital. Kasi takot ka sa pasilidad ng public hospital. Okay. But with this, no, hindi ka natotosgas. Pupunta ka na sa public hospital. Kasi ganito yung Pero hindi ba sila i-deny? May pera ka naman eh. No, wala. Sa Maynila, pinagbabawal ko yun. At ipagbabawal ko rin yun sa buong bansa. Everybody should be given ample and proper health care if somebody need it. Okay. Kaya kailangan, pag gumagawa tayo, sa akin lang, kung kaya ng private sector, mas kaya ng gobyerno. Kung kayang gumawa ng maganda ng private sector, kaya rin gumawa ng mas maganda ng gobyerno kasi mas maraming pera ang gobyerno. So, bakit yung iba hindi nagagawang ganito kaganda? Kanya-kanya tayong mindset. No? Kaya sabi ko kasi, yung traditional politician would think, pero aircon naman to, no? Hindi yan, awa ng Diyos, aircon lahat yan. Lahat, buong ospital aircon. Buong ospital aircon. Parang hindi talaga public hospital to, no? First wing, second wing, lahat yan air condition. So, may helipad pa to. Andali ang plano mo pag naging presidente, ilang ganito gagawin mo? 17. Easily, in the next 2 years. In 2 years? In 2 years. Why? It was paano yung built in 2 years. Alam naman natin, di ba, sa gobyerno, alam naman natin yung mga bidding na napakahirap na bidding. Alam mo, eto naman, nag-public bidding din. Dinisenyo rin eh. Ang maganda rito, duplicable na. Plug and play. So ready na. Kumbaga, yung plano nito, kopya-kopya na lang eh. Saan lote dyan? For example, Surigao. Saan ang lote nyo dyan? Lalagyan ko kayo. Leyte. Saan ang lote dyan? Lalagyan ko kayo. Kasi may pera naman ng gobyerno eh. So we can have a regional hospital like this with specialty, for example. Isa sa tinitingnan namin dito, cancer and heart. Why? Wala nang cancer center eh. Pero may heart center. Kaya lang, puno na halos yung heart center. Di pang-offset namin. Tapos, may Medivac kami in the future kasi may helipad to. So, yes, may helipad May helipad to? Yes, mamaya, itutur kita. Ano nga yung parada yung helipad ko dun sa taas? Helicopter. Ay, helicopter. So, Medivac ang tawag doon, no? Di ba? So, ang point is, ito, nakaplano, kokopyahin na lang. So, yun ang pangarap ko sa bawat Pilipino na ako kasi, nagtayo ako nung araw eh. Alam mo naman ng public hospital, sama-sama kayo lahat eh. I've seen it eh.
So gusto ko lang mabigyan ng magandang laban yung isang mahirap na tao na hanggang sa dulo ng kanyang hininga, nakaramdam siya ng malasakit sa gobyerno. Na yung deklaseng serbisyo na nakukuha sa private, makuha ng isang ordinaryong tao. Why not? Why? Pera naman ng taong bayan yan. Oo nga. Mga services, binabalik mo sa services. So, ang kita ng gobyerno, yung ngiti ng tao. Sa private sector, ang kita ng private sector, yung pera ng tao. Tayo baligtad. Yung kita natin, paano natin i-quantify yung ROI, return of investment? natin. When you smile. That's one. Two, when you feel good. Three, nabuhay ka. Yun ang pinaka-importante, nabuhay ka. So, yun yung ROI mo bilang pag nagtatatag ka ng mga ganitong ospital. Kasi marami sa probinsya, nangangamatay lang ng walang kalaban-laban. Tapos ito pa, pupunta lahat dito sa Maynila, sa PGH. Oo. Sama-sama sila dyan. Pansinin mo, PGH. Maawa ka rin naman sa PGH. Oo. Andun lahat ng tao. Oo, nakapunta na kami doon eh. Yes, kaya yung tinayo ng Malasakit Center, gusto ko yun eh. Kasi at least may access ka agad sa gobyerno yung mga pasyente ron na hindi na pupunta sa QC. So, pabor ka sa Manila. Malasakit Center magkaroon? Anything that will benefit the people, I always agree. Kasi nakita ko yun, I was there also, nung binuksan yung Malasakit. Yun yung access ng tao sa other resources ng gobyerno. So, inilagay mo lang sa isang opisina na kung nasaan, nandun na rin yung pasilidad. Di ba? So, these are the things that are duplicable. Now, kailangan ba natin ng ganito? Na ganong kadami? Aba, naman. Bakit naman hindi? Ito ba ay posible? Oo, posible. Ito ba tunay na solusyon? Yes, tunay na solusyon. Kasi Concrete, tangible eh. Yun, concrete, tangible eh. Mararamdaman ng tao. Grabe, nandito tayo sa, ano to, sweets? Sweet. Isang pasyente to. Grabe, ang ganda. Tapos ang view niya, Manila Bay. Manila Bay. Parang gusto ko na ata magkasakit ha. Anyway, ito, sige. Ito ba matatapos na? Ang dami natin nakitang hindi pa. Kakayanin ba to? Tapos to Mayo. May. Tapos na to na Mayo. So, yun ang pinaka... Generally, 80% tapos na. Launching Yun ang pinaka-importanting part is the structure. Tapos yung inner, wala na, halos tapos na. Kaya ano na yan eh, tinitira na yan, kwarto per kwarto. Pero, Yorme, ito Ito, dito tayo sa malupit na usapan. Ito, laging sinasabi sa inyo, komunista kayo, sympathizer kayo ng kaliwa, close kayo ni Joma. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Una, hindi ako komunista. Hindi kayo komunista. Pangalawa, hindi ako believer. Hindi kayo believer, so hindi kayo sympathizer. I always believe that one flag, one country. Okay. Now, did I met, talk with Joma, Sison. Jose Maria Sison, Oo. at saka mga iba pang opisyales? Yes. Do I have pictures with them? Yes. The same thing with government officials. Okay. Because maraming salamat kay Pangulong Duterte because Okay. I was part of the peace panel. Nung nag-offer si Presidente ng peace talk, Okay. because everybody wanted peace. I want peace. I want peace. No matter how hard to find peace, I always wanted peace. Kasi yung kapag panatag ang tao, di ba? Meron man tayong disagreement, di ba? Pero kung wala namang mga barilan, patayan, mausap na lang muna tayo sa lamesa. So that's what the President want. In the beginning, for so many times, he tried Sandali, times. linawin natin. So, si Pangulong Duterte Yes. ang nag-ano sa inyo Yes. na para maging Observer. observer, hindi consultant. Observer, because the Norwegian makikita mo yan sa data ng Norwegian government. Makikita mo naman kung sino ang consultant, At sino ang observer. So I am the observer on the NDF panel. Okay. Para do sa... So, ino-observe kasi- yung NDF Yes. sa utos ni Presidente. Yes, kasi authorized naman ako ng gobyerno. You will not be part of that talk if you are not an authorized person. Because Okay. it's a peace talk. Okay. It's a peace panel. So, So linawin. hindi mo pwede doon yung Marites. Oo. Usyoso ka lang, punta ka sa Netherlands, o punta ka sa Norway, o sa Rome. No, you will not be allowed in the... Hindi, kaya lang, ito issue lagi Binati ka pa ni Joma Parang Yes. close na close kayo Binati niya ako. The same thing kay President Duterte. Binati rin siya.
Everybody will greet the Joma. Hindi kasi isa pang na sinabi nung iba, laging inaano eh. Bakit nung naglagay dyan na kinokondem yung NPA, tarpaulin, pinatanggal nyo? Binababoy nila ang Maynila, nililinis ko. Tapos wala naman umaako. Hindi naman gobyerno. Walang umako eh. So, Wala hindi- namang umako. Okay. Hindi naman gawain ng gobyerno. So wala, What parang... if? Just what if? Just what if? Oh. Inuurot lang yung gobyerno para awayin yung NPA. O yung gobyerno, kung sino man yung tao sa gobyerno na hindi otorisado, inuurot lang yung NPA para mag-away ang gobyerno. Pero kung may tarpaulin ng NPA dyan, tatanggalin nyo rin. Tinanggal ko lahat, di ba? Di ba, naalala mo, nakulong pa yung mga nagbandal? Naalala, Google it. Isa... Nakulong. Sabi Oo. ko, ito pa gusto nyo? Di ba? Yung, yung- nililinis ko. oo. Tapos lahat, binubura ko yung mga nilalagay nila. Kasi nililinis ko Maynila. The sauce for the gander is the sauce for the goose. Oh, ngayon, nung sinasabi ko, sino ba naglagay ng mga tarpaulin na yan? Walang umaamin. Walang umaamin. Ah... Diba? Kung saan nila inilagay. Di ba? Kung yung pala opisyal, di sana, ano ka? Opisyal pala yan eh. Hindi, eto na lang. Gusto mo, Para- lagay mo pa sa tapat ng City Hall. Kung official, kaya lang hindi official na Wala namang nilagay. umaamin eh. Sandali, ito. Eyesore siya. Ito ang laging sinasabi ng iba. Yung ginagawa ng NPA na pinapatay yung mga sundalo. Mali yun. Mali yun. Mananagot sila sa batas. Kung nag... So, Diba? kung Pero naging- kung gusto mo ng peace, at bumalik ka sa gobyerno, usap tayo. Katulad ng ginawa sa Barm o sa Mindanao. Oo. 'Di ba? Mga rebelde Mhm. lumaban sa gobyerno, pinatay yung mga sundalo natin, napatayan din sila. O tas nakipag-usap sa gobyerno. O, 'di ba? Ngayon, O, parte na ng nagkasundo. gobyerno. Parte ng gobyerno. Now you're talking. Oo. But if you continue to commit atrocities, you commit terrorism act, I condemn that. I So yung... simply condemn that. I don't agree throwing silver to each other. Kasi we're killing each other. I believe whatever you want to, yung paniwala mo sa buhay, yeah, I respect that. At the same manner, that same respect should be afforded to me. So magkaiba tayo ng paniwala, upo tayo, usap tayo. Huwag tayong manggulo. So basta humawak na ng armas, labanan ng... Gobyerno, that's another story. Yan, Away na tayo kinukundin nyo dyan. na yan. Of course. Okay. But if you want peace, I'll sit with you. Pero ipagpapatuloy nyo yung sinimulan ni Pangulong Duterte na yung sa NTFL Cup na labanan talaga ang... Lahat ng pwedeng gawing serbisyo ng gobyerno para maiwasan ang insurgency, ipagpapatuloy ko. Now, if that LCAP provides more jobs, then I'll do the same. I will continue it. In fact, I will innovate it. We're not only going to build create more jobs. We can create schools. We can create farming. yung recruitment sa mga estudyante, anong masasabi nyo doon? Paano nire-recruit? Papunta sa bundok. Ay, mali naman yun. Mali naman yun. Kung papunta sa bundok, kung sila naggugrupo-grupo Oo, at may paniwala silang ideology, okay lang yan. This is democracy. But when you start bearing arms against the state, hindi naman tayo nag-agree doon. Kaya, it's either you sit with us, you talk with us as government, as a state. If you want peace, I'll listen to you. Basta walang armas. Wala. Kita mo kaya nga nag-pull out si Pangulo. Oo. Kasi habang nagpipistok, di ba may mga nangyayaring incident. Oo. So kung kayo, ganun din. Of course. We're Titigil nyo talking, rin. tapos nagbabarilan tayo doon. Oo. It doesn't make sense. Kasi kaya nahinto siya. So supportado nyo talaga yung ginagawa ni PRRD Of course. sa mga laban sa NPA. Anything that will give us peace, anything that, any way that we can achieve peace, why not? Mahirap lang talaga matagpuan. Pero tanda mo, hindi unique ang sitwasyon natin. Sa ibang mundo, na-achieve nila yung kapayapaan. Marami rin nag-alsa sa kani-kanyang bansa. Nag-alsa laban sa estado nila. Pero siguro nung bandang huli, nagkapaguran na lang, nagkausap-usap, then they end up working together, hand in hand. Hindi ba kayo na-stress? Medyo mababa kayo sa survey. Hindi naman. Bakit? Alam mo, sanay ako ng wala. Banat, galing ako sa wala. So talagang basurero talaga kayo. Mahirap paniwalaan eh. Kasi But you cannot deny that with 2,000 schoolmates eh. You cannot deny that in barangays where I live eh. Oo nga, nakita ko ang interview. Exactly. Mahirap hindi to script eh. Hindi to gawa ng script writer. Hindi, pero hindi- Yung basurera ka, kumakain ka ng tira ng tao sa basurahan, sidecar boy ka.
That's the life I have. Kaya pinilit ko ipagbuti sarili ko. O noong ako'y pumasok sa gobyerno, o sabi hindi ako nakapag-aral, totoo naman. High school finish ako. O di I went back to school thanks to Danny Lacuna, former vice mayor. Pinag-aral niya ako. Nag-aral ako, natapos ko, tapos nakapag-abuga siya ako ng kaunti. Nakapag-aral ako sa iba't ibang dako ng mundo. Oh, nag-Harvard ka, di ba? Sa Oxford, I Oxford. took up leadership in crisis, which is ito. Pero hindi ito yung ano, executive yung- program to. This yung- is not diploma. Okay. This is not whatever. Pero hindi it naman is. ito isang araw lang. No. O yun- Especially yung IBLP. 4 na state ang pinuntahan ko para mag-aral. Sa Washington DC, sa Oklahoma, sa Pennsylvania, at saka Seattle. Hindi naman ito ina-apply online tapos bibigay na si printed na. Hindi naman. Well, Talaga nagpunta kayo, mahirap magkuble nowadays. Oo. Bakit? May internet eh. Oo nga. Kaya i-google eh. So I was there. I was in Oxford. I was in Harvard twice under executive program. Okay. Tapos I was in yung 4 na state na yun dahil pinag-aral ako ng United States government. Pero balik tayo dun sa ano, di ba? Medyo pangatlo, minsan Yun nga. pangalawa. Kaya never akong kinakabahan sa mga ganyan. Tsaka hindi ko siya masyadong iniintindi, with all honesty. Well, at some point, siyempre, nakikita nila, excited sila. Well, the end of the day, sabi ko nga sa'yo, anuman tigas ng bulalo, lalambot din yan. Kita mo, nung araw, you disagree with me. Di tayo kakaintindihan. Ba't wala ka narinig sa akin? Why? Because you don't know me yet. So, yun yung doubt na binigay ko sa'yo. Hindi pa naman niya ako kilala eh. Makikilala rin niya ako balang araw. Then you start looking at, thank you. You start appreciating things. Hindi, maganda Wala naman pala. kasi talaga yung... Mukhang mabilis kumilos. O, nakikita ko yung mga vlog mo lately. So, ako na, okay ah. Na-appreciate mo na yung mga effort natin. So, lagi nasa dulo ang ano eh. Yung ano ba ito? Vindication ba tawag doon? Sa dulo lagi nagkakadiskubrihan. Kaya mahaba ang pasensya ko. Kaya ako, ang katwiran ko, wala namang mawawala sa akin. Ang ino-offer ko sa iyo, ikaw, lalo ikaw, at yung mga manunod mo, butante kayo, mamamayan kayo ng bansa. Ang ino-offer ko sa inyo, serbisyo. At yung klase ng serbisyong ino-offer ko, may prueba. May patotoo. May resulta na. Kumaga sa may resibo. So, if you like that, I'm available. But like for example, if you like promises, ginawa ng tatay ko, ganito, o gagawin ko rin. O ginawa ng tatay mo yun, okay yun. Pero yung ginawa mo, yun ang tanong namin. Ginawa ng asawa ko, ganito yun. Okay, good. Ginawa ng asawa, ikaw anong ginawa mo? Kaya kita mo yung tanong mo kanina. Minsan, nag-agree ako kay Pangulo. Minsan nagdi-disagree ako sa mga tao niya. Bakit? For example, yung face shield. Diba? Ano ang sinabi ko doon? Doon sa ahensya ng gobyerno, ang bilhin nyo, at that time, tosilisumab remdesivir. O sumagot yung isang ahensya ng gobyerno. Politika yan. O face shield. Pero binibili na ngayon. Pero ngayon, kita mo? That's why you agree with the president. You disagree on his people, but it doesn't mean you disagree at all. Hindi naman po pwede, hindi pa pwede yung isang kandidato, wala nang ginawa, 5 taon, kundi kontrahin na lang ng kontrahin yung hinala ng tao na Pangulo. Samantalang halal ka rin ng tao. So you have to work with the system. You're part of the system. You should be loyal to the people, not to your party mates. Kasi yung partido ng politika yan. Pag hinangal ka na, ang utang na loob mo na sa taong bayan. So you have to work. So that's why, sometimes I agree, sometimes I disagree. When I disagree respectfully. Siyempre, kung may mga balasubas ang bibig na ibang tao, siyempre, lalo naman ako, alam mo naman, di mo naman ako masisisi. Medyo may pagkabalasubas din ako minsan. Lalabanan kita sa gusto mong laban. Pero, teka muna, tao. Umaasa tao. Kaya kita mo yung sabi ko, naalala mo yung sinabi ko, tutuloy ko yan yung bill. Whatever it is, yung ano na umpisa, tuloy na yan. Tapos, yung umpisa ko, bill din. Pero build more schools, build more hospitals, build more housing. Di ba? Build din. Okay. Tapos, whatever na umpisahan, kasi sayang yung taxpayers' money.
sayang. Naumpisahan na yun eh. Ayoko yung, alam mo ito yung pagtapos ng isang administrasyon, dala ng inggit sa katawan, hindi na tinutuloy yung ginawa nung nakaraang administrasyon. Kaya walang natatapos. Hindi, eto, nabanggit nyo. Marami kayong nagustuhan din sa ginawa ni Pangulong Duterte. Tanong tayo, ano yung pinaka, sabihin na natin, hindi nyo nagustuhan at babaguhin ko at aayusin nyo? Ang pinaka nagustuhan ko is tumino ang droga sa Maynila. Okay. I think it goes in the Yeah, country. oo. So nagkaroon ng sense of, may gobyerno na. Okay. So talagang bumagsak ang droga. Kami naman, ang ginawa namin, talagang sinusugan namin. Oo. In such a way, kakalawitin ko kayo lahat pagka ginawa nyo dito sa Maynila yan. So that's one. Ang so far, sa ngayon, wala naman ako nakikitang massive na palpak. Wala naman eh. Merong mga glitches sa buhay, which is katulad ko, hindi naman ako perfecto. Hindi rin perfecto ang gobyerno ng Maynila. The same thing with Duterte. It's not, wala naman perfecto ang administrasyon niya. Yung mga kapalpakan doon. For example, may isang palpak. Ba't ko naman itutuloy kung palpak? Ay, For example, salamat. face shield. Di ba? Face shield. Parang pareho tayo nang gusto matanggal, ah. Hindi, di ba, face shield. Di ba, napagbigyan na namin kayo. Teka muna, tumigil na kayo. Ang gusto ko, remdesivir. Ang gusto ko, Munlupiravir. Actually, naka-order na kayo, di ba? Nakita ko sa post ni Doc Willie. Yung ibang presidential aspirant, pinaplano pa lang. Kami namimigay na eh. Matagal na. We've been receiving for, etong January, naka 60,000 na kaming order na dumating. On hand. Sandali, baka naman kayo lang makikinabang yan. Hindi, kahit saan. So, kung You can see it in social, and we don't post eh. Oo. Kung sino binigyan namin. But if you have data, we'll show you. Magulat ka pa sa mga pangalan ng ibang nandoon. Kasi makikita mo doon, pula, Dila. Pink. Hindi, Ay, pink na pala. Pink na pala. Pink na yun. Pink na. Wala kaming ano. Kasi just to be true to our words, kahit anong kulay mo, mabuhay ka lang. Yun ang goal namin. Because, politics, 3 years, election ulit, 6 years, election ulit. Pero pag nawala na yung buhay, wala na. Pero ito, kasi ano to eh, maraming netizen ang naiinis na sa awayan ng awayan sa politika. See? Parang ang nangyayari, pro-EDSA, anti-EDSA. Ang buhay na lang natin, nasa EDSA na lang. Kaya kung gusto mo maiba, available kami. Kasi kung yun nga nangyayari, napapansin nyo na rin pala, yung away lang ang binibenta sa atin eh. Tayo naman, siyempre, natutuwa. Yung mga tao, may teleserye. Kaya ako gusto ko ipilit na sana makapagsiyasat ang tao. Hopefully, kaya ngayon tinatanong mo ako about survey, I really don't mind. Pasisyoso akong tao, mabapasensya. Kung galing ako sa walang mawawala sa akin. Ganyan-ganyan din nagtiwala sa akin ng Maynila. Incumbent yun, sikat, superstar, lahat, big time. Nung binigyan ako ng pagkakataon ng mga taga-Maynila, inaalay ko sarili ko, I'll do my best. Basta isa lang ang pwede mapangawakan sa akin ng tao. Nasasanlalaway ko. So talagang gagawin niyo. Basta nasabi ko na. Punta ka na kay ML Villier. Kaya para may singiling ka sa akin. Hindi mo ano yun sinasabi? Laylayan. Wala yan. Ang tawag sa amin mahirap. Huwag niyo nang pagandahin yung salita. Okay. Hindi yan masosolve ng lip service, ng mga kung ano-ano salita. Doong panahon namin, golden years. Ganyan. Boss, tapos na po yun. Lumang panahon na po yun. Ang malaga po sa amin ngayon, saan po kami pupunta? Bukas, next week, next year, in the next 6 years of our lives. Anong tutunguhan namin? Pangalawa kong tanong, where were you when we needed you most? Nasaan ka nung panahon ng pangangailangan? Because I do believe, ang paniwala ko, marami pa tayong pagsubok na dadaanan sa pandemyang ito. Itong dinadaanan nating hirap, epekto pa lang to ng pandemya. Yung after effect. So, kaya naiisip ko lagi yung dapat mabilis ang kilos, tas may mga tunay na aksyon, yung tunay na solusyon. Hindi yung totoo lang, na napapansin ko minsan. Kaya ako, for the past, pangatlo ko survey, for the past 20 days, hindi ako nangangampanya.
Oo nga, parang Hindi talaga. Parang Pansinin mo. ano, Hindi wala sa tayong pag-ano. ginagawa kundi Wala- nandun sa luneta. Trabaho, Trabaho. bakuna, gamot, ospital, anything na makakasurvive sa tao. Hindi kayo nag-worry na, naku, Hindi. patay ako nito. Okay lang yun. Sa kanila na politika nila. Let's leave the politics to politicians. Ang basta basta ako, gagawin ko yung trabaho ko kasi karapatan mo bilang mamamayan. Na kaming mga nasa gobyerno, nagtatrabaho sa kanya-kanya naming opisina. Hindi sa kanya-kanya naming partido. Hindi kami naglilingkod sa partido namin. Hindi kami dapat loyal sa partido namin. Loyal kami dapat sa tao. So ito na nga, nandito tayo sa helipad kung saan dito daw maglalanding ang mga helicopter. Medevac. Sandali lang, bakit para atang sobra to? Ba't kailangan ng helipad dito sa ospital? Ano ba naman yun? Ba't kailangan pa nito? Alam mo kulang. Hindi ko mo public service, kulang na. Di ba na yung sobra? Bakit? Yung first class service, pwede makamit ng kahit sinong Juan de la Cruz. So, sinong nalanding dito? Yung mga milyonaryo na gusto magpa-ospital ng public? Hindi, pagdating ng araw, lumuwag na ang buhay. Okay. Tapos na pandemya. Pwede na tayong bumili ng helicopter. Yung tinatawag na medevac. Okay. Para kung may kinakailangan i-save na buhay. For example, let's just say, Bataan yan. Yan, yun Ayun, yung kabila. Bataan. From here to there is 10 minutes. Helicopter. Helicopter, 10 minutes. Oo. Di ba sa kampanya, nagsasakay naman kami. Di ba? Oo. May mga piyesang pwedeng survive. Okay. O yung tao pwede ma-survive. Di ba? Within 10 minutes, pwede na dito kagad sa ospital ng Manila. Now, sobra naman yun. Oo nga. Isang buhay lang. Kailangan ba tayong gumastos ng ganun? Ang tanong ko, paano kung ikaw yun? Paano kung Tsaka hindi tatay mo yun? Paano kung nanay mo yun? Matatawaran ba yung buhay Oo ng nga. tao? So yun yung akin. I always wanted to give the best. Di ba? Now, gobyerno naman to, pera ng taong bayan. Marapat lang na maibalik sa taong bayan yung, if not at par, at least above par. No, doon sa mga natitikman na mayayaman. So yung mahirap makakatikim na natitikman na mayayaman. Tsaka yung yung buhay, walang presyo yan. Wala. Diba? Basta Kaya ang mailigtas. tanong ko dyan paano kung ikaw yun? Paano kung nanay mo yun? Lahat Paano kung ka. tatay mo yun? Hindi ba ikalulugod mo yun na nabuhay yung magulang mo, nabuhay yung anak mo? Hindi, Dahil tsaka, sa pagka, ganun, pag mayayaman, gagawin ng lahat para mailigtas. bakit hindi kayang gawin ng gobyerno ang lahat para mailigtas ang tao? Kaya di baling sobra. Ako gusto ko lagi sobra. Because you deserve better. Di ba? Tama ka. Mayaman, isusuka lahat niyang pera niya. Para ng mabuhay tao. lang. Dapat maramdaman din yun na mahirap. Oh. Nagagawin lahat ng Kaya gobyerno. nyo ginawa itong helipad Yes, na ito. kasi ito yung future. Aha. So you're talking of 10 years, 15 years from now, na darating ang oras, magagamit to ng taong bayan. Pero hindi na ikaw mayor dito. Paano Malay kayo? mo, tuloy-tuloy naman yan ni Vice Mayor Hani Lacuna kasi she was part of the plan. Sige. Lahat ng ginawa sa Maynila, kasali siya lagi. Si Vice Mayor. Kabisado niya yung gagawin. Tsaka doktor siya, di ba? Saka doktor yun. So tama talagang ka. nasa puso niya ang ospital. Especially nowadays. Oo. Yan Diba? nga ang kinakailangan I natin. think nagising na tayo sa katotohanan. Na ang talagang dapat pagtuunan, edukasyon, kalusugan, pabahay, trabaho, mga basic. Sandali, meron kasing medyo may issue. Sabi, may nagpupush ng isa. Isko Sara. Basta- Iiwan niyo ba si Doc Willie? No, ako, ang Vice President ko, si Doc Willie. Personal kong choice si Doc Willie. Because I believe what we need is a manager and a healthcare person. Kasi, katulad na nabanggit ko kanina, meron pa rin tayong problema. Paano natin palalakasin yung ating mga pasilidad pangkalusugan for the next generation. Kasi nagulantang tayo dito na-discover na yung kakulangan natin as a nation. So, kung magagawan natin to ng paraan for the next generation na pumanatag sila, for example, katulad na banggit ko, simpleng kwentada, 17 ganito, sa bawat region. Tapos may sobra pa tayong tsape, may pera pa. Di 80 mahigit. Para
it represents every provinces. So, yung mga nasa probinsya, makukuha na nila yung serbisyong makukuha nila sa Maynila. Hindi na kailangan bumiyahe, malayo sa pamilya, babayad ka pa ng pamasahe, tapos magdodormitoryo ka pa habang tinitreat ng cancer yung anak mo. So, Oo kung nga. pwedeng doon na sa kanila. So, equal opportunity, nile-level mo yung playing field. May balita ko, may gagawin kayong, ewan ko nakita ko may gagawin daw kayong bakunahan dyan. Yes, Para sa bata. iniisip natin, yung mga lolo't lola, nanay, tatay, o Oo. senior citizen, yung mga bata, ay iniisip natin, nagbabakuna rito sa bagong ospital ng Maynila, nagbabakuna 24 hours sa Luneta, nagbabakuna sa Cartilla, nagbabakuna sa mall, sa community, sa eskwelahan, tapos dito rin iniisip natin. Tapos after tusok, pasyal na yung bata. Pasyal na yung maglolo. Kumbaga, matikman nila yung Yung ganda nung ano. ano yan malapit talaga sa puso ng bawat Pilipino yan. Oo nga. Manila. Actually, ang tagal ko nang dati nung nagpupunta ako dyan, ang makikita mo lang, asin, tae, amoy ng tae, di ba? Nako, you should see. Oo. You should see kung what's inside. Pero- Talagang inilalaban natin siya sa Singapore. Oo, di ba? Parang Oo nga oo nga. kung Ang ganda. kaya natin mag-compete sa mundo. ABS-CBN, Oh. anong gagawin ninyo pag kayo naging presidente? Ito ba, mahayaan ninyo bumalik o hindi? Ano ba ang Pag binigyan sila ng Kongreso ng prangkisa, pipirmahan ko yung batas. So, Kongreso. Of course, yun Oh. naman ang nagbibigay ng franchise. Okay. So I will sign it into law. Pero yung obligasyon nila sa Estado, like mga buwis, dapat nilang bayaran yun. So hindi nyo, basta makikipagsundo, okay na kami, sundo na tayo, hindi na kami maging bias, balik na kami. Hindi ganoon. Kailangan pagbayaran nila yung kung ano yung ginawa nilang mali. Obligasyon nila yun eh. Gusto niya magnegosyo, magbayad tayo ng obligasyon sa gobyerno. So, Ito, in this case, meron silang nakitang pagkakautang o bayaran nila yun sa gobyerno. so dapat nilang pagbayaran yung Ay, mga... dapat. Kasi, sabi ko nga there must be certainty of rules. Oo. And there must be predictability in government transaction. Certainty and predictability. Yung equal opportunity, di bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Takay Kongreso, binigyan kayo, pipirmahan ko. Pag bago pirma, yad ba ka na ba? Ayan, kailangan bayad na. Bayad ka na ba? Oo. Kasi may obligasyon ka, sabi ng Kongreso. Oo. O sabi ng BIR, o Oo. sabi ng Estado, may obligasyon ka. Yad ba ka muna? Okay. Tapos, back to tayo. Equal opportunity na. So kailangan, so ayun malinaw. Kailangan mo na magbayad ng mga mali. Obligasyon nila. Mapamayaman, mapamahirap, nagbabayad eh. Meron kasi nagsabi na basta ayusin lang, kausap na, ayos na. Hindi, basta ako, kung ano ang obligasyon nila sa Estado, kailangan nilang tupdin. Kasi, paano tayo susundin ni Juan de la Cruz? Brad, bawal tumawid dyan, ha? Dito tawiran, ito pedestrian. Isasabihin sa'yo ni Juan de la Cruz, ano? Utos mo sa akin yan, yun nga, hindi mo masingil eh. Di ba, tama naman yung tao doon. Paano mo ipatutupad isang bagay, ikaw mismo hindi mo pinatutupad sa mga mayayaman? Paano masisingil kung ako nga, hindi ako nga nagbabayad, paano ko sisingilin yun? Hindi ko kaya. Medyo mahirap pa tayo na. Kaya sabi ko kaya sa akin, the sauce for the gander is the sauce for the goose. So para kailangan, pantay-pantay. ano talaga, good example. Practice what we preach. Ayun. O sige, Mayor. Alam ko, meron pa kayo isang lakad ngayon eh. Kasi anong oras kayo nagigising? Depende. Pag ganitong aberya, Maaga talaga. ang tanong, ilang oras ka natutulog? Baligtad, ako kasi talaga, sanay naman tayo sa batak na sa trabaho, kumbaga. Sa akin, okay lang yan. Kasi baliwala naman yung hirap na yan na dinaranas natin kung ikukumpara mo sa hirap na dinaranas ng tao. Yung pangamba, takot, walang kasiguraduhan, tas hanap buhay, tapos nagkakasakit pa. Kailangan natin lagi maghanap ng tunay na solusyon at mabilis na aksyon. Yun yung way of governance natin. Pero ang problema kasi, katulad na halimbawa, yun siya, di ba, alam niyo naman, kayo, talagang sugid yung pinupush yung bakuna. Kaya lang, marami mga Pilipino na medyo, alam mo yun, hindi, karapatan namin to, katawan namin to. I respect that. Pero tanda mo, bilang mamamayan, may obligasyon din tayo sa ating pamayanan, sa ating bansa, bilang mamamayan. While I respect your views, while I respect your rights, I have an obligation to
to protect the general population. But that's not a popular decision. Well, hindi naman to Mr. and Mrs. Congeniality. Hindi naman ako tumatakbo for Mr. Universe. This is about governance. Governance, you make choices. Okay. You don't change colors just to choose. You choose decision. Black and white. Yeah, that's the way to solve problem. You take the road. Rally your people towards that journey. Kahit mabawasan kayo ng... Yes. Kahit hindi kayo... di ba, alam naman natin, mahirap yung mga ganyan. That's the light in public service. Kaya ka binoto. Kaya ka inilagay ng tao. Magdesisyon ka saan tayo pupunta. And you convince your people, at the very least, 50% plus one lang in democracy. So when you do things, make sure, at the very least, 51% of your population will benefit from it. But if you go as high as 90 or as high as 95, then better. You cannot please everyone. Because this is not about Mr. and Mrs. Congeniality. This is about governance. This is about life. This is about livelihood. This is about you and your family. Nakita ko, maganda ginagawa nyo, lahat yan. Pero, ang isang sinasabi sa inyo, masyado pa kayong bata, tapos keso sinasabi pa sa inyo na, paunahin muna natin yung mas matatanda ang magmuno sa atin, kasi, paano na yan, pa-retire na yan. Bakit kayo bilang isang bata ang, alam mo yun, gagawin kong presidente? Bakit gusto niyo naman yung pa-retire na? Hindi, kasi parang ang dating sa kanila, pagbigyan na natin to, patanda na to eh. So, ipagbabaka sakali na naman natin yung buhay natin sa matanda. O mas kailangan natin aktibong katawan, mas fresh, mas bagong idea, mas totoo sa sinasabi niya. Yeah? Barack Obama is what? 47? John F. Kennedy is about what? 46, 47? Magsaysay. 47 na yata. dali. I'm 47 years old. 47 na ba kayo? Yes, 23 years na ako in public service. Akala kasi ng iba bata, medyo bata Thank pa. you. So, eto, magagaling ba naging presidente ito? Lalo na si Magsaysay. Yeah, very young. Mas matanda pala kayo, pero parang mas namaaga ako nabulok. Press na problema. Press na problema. O pero di ba? Oo. So maraming patunay. O ngayon ha, eto pa mga patunay. France, bata. New Zealand, bata. Halos lahat ng leader sa mundo ngayon, bata na pinipili. Ngayon, for the first time in history ng Manila, ito, history naman ng Manila, walang bumoto sa edad ko. Oo nga eh. Sa kasaysayan ng Maynila. Oo, mukhang... First time na bumoto sila ng bata. At di naman sila nagsisi. I hope. I hope so. I hope Hindi, so. nakikita naman eh. I mean, Diba? ibigay natin yung dapat eh, yung credit eh. Oo. Nag-ano sila, nagsumubok sila ng bata. So kakayanin mo na presidente? Bakit naman hindi? Sige. Oo, Mayor, galing. Maganda nagawa sa Maynila. Na-improve ang Maynila. Pero ibang usapan ng Pilipinas. Lagi, yan ang thinking ng iba eh. O tanong ko, ba't yung binoto si Pangulong Duterte? Mayor di siya. Pero si Pangulo, sige. Kunwari, ako lang, kukontra lang ako. Sige lang. Si Pangulo 30 years. dekada siya na namuno siya na ba. 23 years din ako. So, masasabi nyo na... Hindi, kumbaga, kung apples to apples lang. Kung gano'n ang argument, di ba? Pinagkatiwalaan natin si Pangulo, mayor din naman siya. It turned out to be better in trying times. Yeah? See? You'll never know eh. Pero ako, I will let the people decide on our fate. Paano nyo makukumbinse yung, alam na natin, mga panatiko na? Panatiko ni ganito, panatiko ni ganito. Paano mo mas sila makukumbinse na iboto kayo? Well, I hope everybody will come to its senses and huhupa na yung kalituhan ng tao. I always believe in that eh. Na darating ang oras, yung alikabok, huhupa rin yan eh, bababa rin. At makita ng tao na ako, ang intention ko lang, maglingkod, magtrabaho. Unang-una, wala akong kakamkamin na kinuha sa akin. Wala akong kaaway na politikang pamilya na paghihigantihan. Kasi hindi magtitigil ang higantihan. Pag nanalo yung isa, hahabulin nun yung pamilyang kaaway niya at si Duterte. Maghihiganti lahat yun eh. So mangingibabaw sa kanila damdamin nila.
O yung isa naman, paghihigantihan yung sinasabi niyang pang-aapi sa kanila. Higantihan ng higantihan. Sa akin, wala lahat yun. So wala kayong baggage? Wala akong baggage eh. Oo. Yeah? I mean, let's be honest, di ba? Oo. Kung gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng kapanatagan, gusto mo ng leader, na kaya makatrabaho ang lahat. Yun, that's how I'm going to. So para sasabi nyo is, kung ayaw nyo ng politika, maiba naman. ito ang ano. Kasi yung dalawa na yan, magkaaway na yan eh. Sandali, saan yun na, bakit yun naman na ano yung God first? No. Saan yun? Bakit? Tao lang ako, banat. Hindi ako anghel. Pero sigurado ako sa'yo, hindi ako demonyo. Kaya ayaw ko mag-anghel-anghelan. Mag-santa-santa. Kasi I am not like that. I am no perfect. In fact, kahit hanggang ngayon, may mga tambol ako, mapapansin mo, magaspang ako misa magsalita. But, takot ako sa Diyos. Yun, sigurado yun. So sabi ko, let's do our best and let God do the rest. Trabahuin natin dapat natin trabahuin, tapos manalig tayo sa Diyos na He will provide. So yun ang concept ng God first. So no matter what you do, God first. No matter what you're going to do, decide God first. Kumbaga, sa utak mo, mas may makapangyarihan sa akin. Ando sa ibaba. So naniniwala talaga kayo. Actually maganda yun kasi sabi nga, di ba, righteousness exalts a nation. Ako, So, pag matuwid ang mga tao, hindi ako religyoso. wala kayong picture na yung May nag-pray. mga may gumagano-gano sa akin, okay lang. Pero as much as possible, my relation to God is personal. It's personal. And alam yan ng mga pare na kaibigan ko. I always put God first on no matter what I do. Kasi you offer it to Him. Diba sabi, mahalin mo ang kapwa mo. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. How can you do that in service? Excel in public service. Serve the Ipakita people. mo yung sobra. Oo nga, ito nga. Sobra nga. Diba? You excel. Hindi yung okay na yan. That's why ako, kasi yun na lang ang pagpapasalamat ko sa Diyos eh. I am nothing without God. So, Thank you very much ha. Thank you, At thank sa you. mga banateros ha na undecided pa kung sino iboboto nyo. Kahit ako, Pati sabi ko. si Banat Bay, hindi pa ako Actually, iboboto. hindi ko iboboto si kasi sa totoo lang. Kung Ako, kumbinsihin ko pa siya. Kasama siya sa 64 million. ayoko kasi yung yung boboto ka lang kasi eto, sino na ba? O sino ito? Gusto kong pag-aralan. Yeah, thank you naman. Dapat pag-aralan natin lahat. Actually, sabi ko nga kay ano din, pati sila ibang presidente na gusto ko ma-interview rin. Ano Tama ba yung yun. sasabihin nila? Tama Diba? naman yun. Ayun. Paano Sa- kayo? Paalam na po kayo. Sa inyo, mga manonood, maraming salamat kay Banat Bay for this opportunity. At least, with this outlet, with this opportunity, I hope makilala nyo ako ng kaunti o madagdagan ng kaalaman nyo tungkol sa akin at mga kaisipan ko na i-share ko sa inyo na ganito, yung normal, real talk. Real talk na usapan. Kasi siyempre, yung mga ganito, at least may lalabas ko yung sarili ko, yung pagkatao ko. Basta po mga kababayan, ito na ako. Kung ano yung nakikita, yan na. Tohits na ito. Tohits na to. Ngayon, yung development, kung meron pang buti, aaralin ko pa. Kung may madadagdag pa ako. Yun tayo lagi. Hindi ako anghel. Hayaan ko na sa kanila yung mga pagkaging anghel nila. Okay na ako dyan. I'm still human being. I tend to make mistakes. But ito lang po, lahat tayo nadadapa. Pero sa awa ng Diyos, bangon tayo ulit. Huwag na tayo umulit sa pagkakadapa natin dati. Ganun lang ang style ko sa buhay. Move on lagi, move on. Tapos, trabaho. Tao lang. Ganun po kasi. So, thank you for this opportunity. Salamat Thank you. mga banatera. Salamat, Yorme. Thank you Thank you very much. Sa lahat ng banateros, God first.